Paalala sa mga tsuper at operator ng mga PUV, hanggang ngayong araw na lang po pwede magpa-consolidate. Ayon sa LTFRB, ito na ang huling extension period nila para sa consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Nangako LTFRB na bibigyan ng one-time fuel subsidy ang mga magpapakonsolidate na PUV hanggang ngayong araw. Depende sa minamanehong PUV ang makukuhang ayuda. Pero ilang nagpa-consolidate na tsuper at operator sa Ilocos Region sinabing wala pa ring laman ang kanilang fuel subsidy card. Ayon sa LTFRB Regional Office doon, nasa 50 tsuper na ang nagreklamo sa kanila. Sumulat na raw sila sa LTFRB Central Office para maibigay ng mga ayuda. Nakatakdang ibenta ng Department of Agriculture ang Kadiwa Rice sa malalaking public market. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi pa rin kasi bumababa ang presyo ng bigas sa kabila ng pagbawas ng taripa sa mga imported rice. Ang Kadiwa Rice nasa 42 pesos lang kada kilo. Wala pang tinukoy na petsa ang DA kung kailan ito sisimulan. Suportado ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang naturang plano. Panawagan nila, bawiin ang Executive Order No. 62 na nagbabawas ng taripa sa inaangkat na bigas dahil mga importer lang daw ang nakikinabang dito. Para mapababa ang presyo ng bigas, dapat daw palakasin ang lokal na produksyon, suportahan ang mga magsasaka at mamahagi ang gobyerno ng mga subsidy at incentive. Ngayong papalapit na ang Disyembre, naghahanda ng ilang bus terminal sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong babiyahe para magbakasyon. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan, sa ngayon, normal pa ang sitwasyon sa bus terminal na ito sa Dagupan City. Pero pagdating ng Disyembre, asahan na raw ang dagsa ng mga pasahero. Biyaheng Mabini, Pangasinan si Jamaica. Pumapasok siya sa isang review center sa Dagupan City at lingguhan siyang umuuwi sa kanilang bayan. Nasanay na raw siya sa biyaheng umaabot sa mahigit 1 oras. Parang bahay na po namin yung bus. Kasi po pag weekdays po, uwi, tapos balik lang po, ganun po. Kaya parang sanay na po kami mag-commute po. Ayon sa pamunuan ng bus company, handa na sila sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Posibleng tumaas ng 50 hanggang 60% ang volume ng pasahero pagpasok ng ikatlong linggo ng Disyembre. Kailangan roadworthy yung mga buses natin, fully inspection sa maintenance para safety po na may hatid po natin na maayos yung mga mahal nating pasahero. Nasa 113 ang bumabiyaheng bus unit ng kanilang kumpanya na nakabase sa Dagupan. Ito ang mga bus na biyaheng Baguio, Cagayan, Isabela, Zambales, Caloocan at Pasay. Idagdag pa ang bagong lunsad na minibus na biyaheng Bolinao. 14 na bagong minibus ang bumabiyahe na ngayon. Kumpara sa 58 seating capacity sa mga regular bus, nasa 37 lang ang seating capacity ng minibus. Fully air-conditioned, may air suspension at mayroon ding CCTV. Comfortable talaga, very convenience po ang mga pasaheros. Igan, nasa 15 to 30 minutes ang trip interval ng mga bumabiyaheng bus sa ngayon. Pero pagdating ng Disyembre, bababa ito sa 5 to 10 minutes trip interval. Depende pa yan sa passenger demand. Igan? Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Iurong sa January 9, 2025 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa aktres at negosyanteng si Neri Naig para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Pinagsusumite muna ang prosecution ng kanilang komento sa inihaing motion ni Naig. May unang balita si Ian Cruz. Mula sa Pasay Regional Trial Court, ibinalik sa Pasay City Jail ang negosyante at aktres na si Neri Naig Miranda. Hindi natuloy ang arraignment sa kaso ang paglabag sa Securities Regulation Code matapos mag-file ng motion to quash ang kampo ng aktres. Pinagsusumite muna ng korte ng komento ang prosecution at Securities and Exchange Commission kaugnay ng motion. Iniurong sa January 9 ang arraignment. Hindi nagbigay ng pahayag ang kampo ni Neri. Nauna nang dinipensahan ni Chito Miranda ang kanyang misis na ni minsan daw ay hindi nanloko at hindi nanlamang si Neri. Sa post ni Chito, nabanggit niya ang isang tiyanda na may-ari umano ng Dermacare. Sa kanya raw napunta ang lahat ng pera, sabay giit na walang nakuhang pera
mula sa ibang tao si Neri. Ibinahagi rin ni Chito ang liham mula raw sa isang tiyanda at Atienza. Naka-address ito kay Neri pero walang nakasaad na petsa at wala ring pirma. Humingi siya ng paumanhin dahil sa mga isyu na kinakaharap umano ng Dermacare. Batay sa liham, nawalan umano ng kakayahan na mag-distribute ng share ang Dermacare sa kanilang investors. Nire-resolba na raw nila ang problema. Sa advisory ng SEC noong September 2023, Chief Operating Officer ng Dermacare Beyond Skincare Solutions / Beyond Skincare Solutions ang nagngangalang Chanda Atienza. Nakasaad dito na hindi autorisado ang kumpanya na mag-solicit ng investments dahil hindi ito rehistrado at walang lisensya para rito. Sa parehong advisory, sinabi rin ng komisyon na maaaring kasuhan ang mga salesmen, broker, dealer, agents, promoter, influencer at endorser ng Dermacare na nanghihikayat sa publiko na mag-invest. Sa isang post noong September 1, 2023, sinabi ni Neri na hindi na siya affiliated sa Dermacare at anumang transaksyon gamit ang kanyang pangalan ay hindi otorisado o kaya'y ginawa ng walang pahintulot mula sa kanya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na mahanap si Atienza para makuha ang kanyang panig. Bukas po ang aming tanggapan sa kanyang pahayag. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Nasa 80 Chinese vessels ang namataan malapit sa Pag-asa Island, na bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Makikita ang kumpulan ng mga barko sa satellite image sa Pag-asa Island nitong Lunes, November 25. Sa ulat ng Reuters, posibleng bahagi ng Chinese Maritime Militia ang mga barko. Napansin din ng security analyst na si Ray Powell ang kumpulan ng Chinese vessels mula Martes noong November 26 hanggang nitong Miyerkules, November 27. Kinumpirma ng Philippine Navy na dumami nga ang Chinese vessels sa Pag-asa Island. Posibleng galing daw ang mga barko sa Subi o Zamora Reef kung saan sumilong ang mga ito dahil sa mga nagdaang bagyo. Sabi ng Philippine Navy, hindi dapat ikaalarma ang pagdami ng Chinese vessels. Within the territorial sea of Pag-asa is Subi Reef. Subi Reef, Johnson, Mischief, these are bases of the PLA na kung saan dumadaong yung kanilang PLA Navy, Coast Guard, and the Maritime Militia. Nagkataon na a particular place, a particular time. So it's nothing to be alarmed sapagkat sinasabi nga natin, all over the South China Sea, there could be as many as 250 of these Maritime Militia vessels. Bumuo na ng Technical Working Group ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang mga bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 National Budget. Kahapon nagpulong na ang mga kinatawan ng Senado at Kamara, kabilang sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga tatalakay ng BICAM ang binawasang budget ng Office of the Vice President. Pati na rin ang pag-alis ng Senado sa ayuda sa Kapos, ang Kita Program o AKAP, na kasama sa bersyon naman ng Kamara. Inaasahan sa December 9, patatapos ng pagtalakay ng BICAM sa 2025 budget. Tiniyak na Escudero na maisusumiti nila sa Pangulo ang panukalang budget bago ang Christmas break ng Kongreso. Pangkausap po natin ngayon si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, kaugnay sa mga usapin tungkol kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Sir Igan. Magain daw ng kontrareklamo si Vice President Sara Duterte sa mga pulis na nagreklamo rin sa kanya kaugnay sa komosyon nung Sabado sa Veterans Memorial Medical Center. Paano po paghahandaan nito ng PNP? Unang-una, Sir Igan, ay iintayin po natin na bigyan po tayo ng kopya ng reklamo po na ihahain po ng ating Vice Presidente. At yan naman po ay bahagi ng due process na bibigyan din tayo ng pagkakataon na sagutin yung reklamong isinampa sa atin. In the same manner na sila rin naman po ay bibigyan din ng pagkakataon na sagutin din naman yung mga reklamong nauna na nating isinampa laban sa kanila. Nababanggit po na posibleng kaso ay kidnapping and robbery laban sa mga pulis. Well, yun ang ating sinasabi, Sir Igan, na antayin natin kung ano ba yung mga sinasabi nilang naging ground para sampahan ng kaso yung ating mga pulis sa kidnapping at robbery po. At sinasabi nga natin na yung ginawang aksyon ng pulis noong nakaraang Sabado ay bilang pagtugon sa request ng House of Representatives na ilipat
si ASEC Laika from the House of Representatives Detention Facility papunta sana una doon sa Women's Correctional, but nabago po nga po ito nung hindi maging maganda yung pakiramdam ni ASEC Lopez at dadalhin sana siya sa Memorial Hospital. So on that aspect, kung yun ang sinasabi po nilang papasok sa kidnapping ay wala po tayong nakikitang kidnapping doon kung yung incidente po na yun ang tinutukoy po nila. Batay po sa rules ng PNP, may mali po ba sa naging procedure ng ating mga polis? Nabanggit yun na sumusunod lang sila dito sa utos ng Kamara. Well, sa party po ng PNP, Sir Igan, sa ngayon wala po tayo nakikita na ginawang violation ng ating mga pulis. Kagaya ng nasabi ko kanina, itong aksyon ng ating mga pulis ay bilang pagtugon doon sa written request ng House of Representatives na tulungan yung kanilang Legislative Security Bureau para i-implement po ang isang valid order issued by the House of Representatives. So, on that aspect po ay nandun naman po tayo sa pagtupad labang at pag-respond doon sa request po ng House of Representatives po. Opo. Yung 24 na pulis na papalit sa security detail ni BP Sara, tumanggi po si BP Sara na tatanggapin daw niya po ito. Wala po tayong magagawa dyan, Sir Igan. Prerogative po yun ng ating Vice Presidente. Kung matatandaan nyo rin po, yung ibinigay po natin na 31 na PNP personnel to complement po yung PPSPG nung nakaraang July ay pinanggihan din po ito at underutilized. But on the part of the PNP, yung ating pagpapadala po nung Martes po ng 25 PNP personnel ay bilang pagtugon din naman sa request po ng Armed Forces of the Philippines para magbigay po tayo ng tauhan to complement na po yung personnel po ng BPSPG. Opo. May alam po ba ang PNP na banta sa buhay ng vice-presidente natin dahil sabi niya kung di daw po alam ng PNP, incompetent daw kayo? Well, linawin natin yan na Sir Igan. Unang-una ay may binabanggit po yung ating vice-presidente with due respect to her po. May sinasabi po siya ng mga documented threats. Ang sinasabi lang po natin, kung ito naman po ay dokumento, ay we are assuming as part of security protocol ay pinakating po ito sa Vice Presidential Security Protection Group na nasa ilalim naman ng Presidential Security Group. So as a matter of security protocol, ang umahandle po ng lahat po ng threat sa ating Presidente at Vice President ay yung Presidential Security Command. At ito namang command po na ito ang magbibigay ng utos sa mga security forces para tulungan po silang i-validate itong mga existing and credible threats po. So yun po yung stand po natin. But tanggap po natin na dahil siya po ay Vice President ay inherent po ang threats po sa kanya. But doon sa sinasabi niyang mga documented threats po, ayun po yung sinasabi po natin na wala pong information po ang PNP. But just the same, the PNP is ready to provide any assistance if requested po with respect to validation po of said threats po. Maraming salamat, PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo. Ingat po kayo. Salamat po, sir. Magandang umaga po. So, balikan natin operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA Busway. Ilan pa kaya nahuli? At live mula sa Quezon City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, hindi bababa sa 25 ang nahuli ng iligal na dumadaan sa EDSA Busway dito sa Santolan Station. Ang karaniwan na dahilan ng mga sinita nila ay traffic daw, kaya nagmamadali na sila. Hinahabol daw ng driver ng dump truck na to ang truck ban na magsisimula alas 6 ng umaga. Kaya para raw hindi mahuli, lumusot na siya sa EDSA Busway para sana mapabilis ang biyahe. Pero ang ending, nahuli siya ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Traffic po eh. Ay, alam niyo kung bawal? Oo. At nang malaman niyang 5,000 piso ang multa sa first-time violators, napatawa na lang siya sabay sabi, Diba? Malaman. ang barangay ambulance naman na to na may sakay na pasyente hinarang din. Ayon sa mga tauhan ng SAIC, patient transport ang pakay nito at hindi emergency. Bagay na hindi rin otorisadong dumaan sa EDSA Busway. Pero paliwanag ng driver ng ambulansya, kasi nga medyo traffic hindi na po ang pagkakaalam namin. Kung wala ng pasyente, hindi naman po kami dumadaan dyan. Hindi naman ako dadaan ng bus lane, alam ko kasi bawat pag emergency. Ayon sa SAIC,
Mga motorcycle rider ang mga karaniwang nahuhuling dumadaan sa busway. Kasi nagmamadali lang po ako sa duty ko po. Malilate na po ako. Di na po maulit, ma'am. Sensya na po. Nagmamadali lang kasi ako. Late kasi ako eh. Hindi, kailangan before 6 nandun na ako eh. Alam ko naman bawal pero ano naman, di naman ako sa gabal eh. Matakaran nila, wala tayong magagawa. Ang ilan pa sa mga nahuli, mga motorcycle taxi rider na may sakay na pasahero. Traffic eh. Ginigit ako ma'am eh, kaya yun, lumabas ako. Hindi ko sinasadya ma'am. Paano po yan saka may pasahero po kayo? Ano mangyayari? Wala ma'am, mapupunta lang sa kanila kita. Igan, tuloy-tuloy ang operasyon ng SAIC dito para nga mahuli yung mga illegal na dumaraan dito sa EDSA Busway. Ayon sa SAIC, posible raw na dumami ang bilang ng violators lalo na tumitindi ang holiday traffic. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Hook ka na rin ba sa suspect trend online? Naku, kumasa na ilang Kapuso stars dyan. Suspect. Tahimik sa set pero maraming suitors. Ay, wala namang suitors. Sana meron, sana marami. Single daw pero may dinidate. Ah? Hindi totoo? Suspect. Single daw pero may dinidate. Pero maraming suitors. Kabilang sila Widows War stars Carla Avellana at Bea Alonzo. Say ni Carla, hindi totoo na marami siyang suitors. Sabi naman ni Bea, not true na may dinidate siya. Game din sa trend ang co-star silang sina Royce Cabrera at Timmy Cruz. G rin sa suspect trend ang cast ng upcoming GMA Prime series na mga batang riles tulad nila Rahil Birria, Bruce Roland at Antonio Vinzon. Pagdating naman sa co-actor nila na si veteran star Ronnie Ricketts, totoo raw na strict siya sa set. Pero under daw kay Commander. Suspect, under kay Commander. Pasabog ang unang episode ng Magpakailanman para sa kanilang 22nd anniversary special. Itatampok ang inspiring story ni Candy Pangilinan at ng anak niyang si Quentin na may ADHD at nasa autism spectrum. Si Candy mismo ang gaganap bilang sarili niya. Bibida naman bilang younger Quentin ang sparkle star na si Ewan Michael, habang si Will Ashley ang older Quentin. Makakasama rin sa episode sina Sandy Andolong at Sheer Valdez. Mapapanood na yan bukas, 8:15 p.m. sa GMA at Kapuso Stream. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.